nung nalaman natin itong COVID-19 o coronavirus, naisip natin na meron na mga nagdaan, MERS-CoV, SARS. So naisip ko na siguro kakayanin natin to kasi noong mga nakaraang mga pandemya ay nagawa naman nating mairaos ang ating bansa. Bago sa amin lahat ito, and knowing that we are COVID patient walking dahil tayo ang mismong nasa kalsada at umaharap sa ating mga kababayan, ito ay malaking hamon sa amin. Ito ay naging bahagi na ng aming role on this effort to fight against COVID-19. Before the pandemic, the PNP was very much focused on our campaign against all forms of criminality. Ang aming organisasyon ay hindi exempted dito sa virus na ito. Sabihin na kami ay pulis o militar, pero talagang vulnerable kami, lalo na kami ang umaharap sa ating mga taong bayan through the enforcement or implementation of this community quarantine guidelines. The Ninoy Aquino International Airport is now on heightened alert amid threats of possible entry of the novel coronavirus. Ang pangangailangan ng dugo para sa ibang pasyente. Sa government television at government radio, hindi naman tayo present sa lahat ng probinsya. Siyempre, limited ang ating capacity. But at the same time, we have good people who are very willing to work and to work together. Yun ang una kong naisip, how to communicate the do's and the don'ts. For more than 3 years, ginagamit natin yung laging handa crisis communications. Kapag bagyo, nangyayari naman ito sa isang region or perhaps mas maliit pa sa region. Kapag merong eruption o pag nag-aalboruto isang bulkan, hindi naman lahat ng regions ay apektado. Pero itong pandemya kasi ay buong Pilipinas. Yung problema kasi natin ay kahit na bago pa man nangyari itong pandemya na to, ay nilalabanan natin yung fake news. On an average, meron kami na-detect at meron kaming nilalabanan na at least 5 fake news items on a daily basis. So nagtayo tayo ng covid19.gov.ph para na rin labanan yung COVID-19. At the same time, meron tayong Dismiss Disinformation Corner doon na kung saan nilalagay natin lahat ng mga disinformation na pinapakalat ng kung sino-sino. Itong fake news dahil ang ating mga kababayan ngayon naka-quarantine, talagang social media ang kanyang pinaglilibangan. At merong iba nagsasamantala. If we give the right information to people, let us consider that as part of our civic duty, our civic responsibility. Malala na nga yung sitwasyon. Meron tayong COVID-19, dadagdagan mo pa ng isang infodemic. So, mas lalong lalala yung sitwasyon. Manood po tayo ng PTV, manood din po tayo ng radyo sa pamagitan ng teleradyo, itong ating Radyo Pilipinas. And atin rin sundan ang RTVM, sundan natin yung Presidential Communications Facebook pages para hindi tayo malinlang, hindi tayo madala doon sa mga maling impormasyon. Mainam na nasundan natin yung ating mga government channels. Kasama rin dito sa nation building, yung tamang impormasyon na pinapakalat natin sa ating mga kababayan. Dahil kapag tama yung impormasyon na pinapakalat mo, naiiwasan yung gulo, naiiwasan yung bangayan, naiiwasan yung misinformation or disinformation. Mula na magsimula ang ating ECQ noong March 17, we have accosted more than 180,000 violators nitong ECQ. Pero most of them, or 59% or more than 106,000, ito ay binigay lamang ng babala. Nagsimula tayo ng 8,205 the first day. That was the highest. At naging significant and relevant naman ang Joint Task Force COVID Shield, pati PNP, on doing its part. Almost 71,000 ang pulis natin nakadeploy dyan, pero bahagi din dyan ng AFP, Bureau of Fire Protection, and Philippine Coast Guard. At sila ay nagbibigay ng more than 13,000 na kanilang personnel just before the ECQ. At sa ngayon nga, ang ulat natin ay 60% ang binaba nitong 8 focus crimes or itong sinasabi nating index crime na barometer ng peace and order. Upon further study of worldwide trends and measures and the need of extreme caution during such time as this, I have come to the conclusion that stricter measures are necessary. I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine.
Hindi pa nga na-declare na pandemic at the time. When the coronavirus started, the DOTR already started to implement the health protocols in all public transportation. When we stop the public transportations, marami kaagad na na-complain at gusto nila ay ibalik ang transportation. Likewise, when we ordered everyone to wear face mask and to observe social distancing, so many resisted. But eventually, they learned to accept it and also know the importance why we have to do these measures. Ang karamihan po ng nagrereklamo naman ay sa kakulangan ng kaalaman kung bakit implement itong mga protocol na to. Ang ginawa namin po ay in-engage po namin yung mga public transport stakeholders. Pinaliwanag namin kung bakit kailangan po itong mga protocol na to at ang pinag-uusapan natin dito ay kalusugan as against yung comfort na tinatawag po ng mga riding public natin. Ang LRT at saka ang MRT po, ang isasakay nila ay kulang-kulang mga 10 to 13% lang po ng total load capacity nila. Ang ating naman pong PNR, yung train po natin ay nasa mga 20% lang po. Then ang train po natin, magkakaroon po ng train marshal sa bawat train para ensure na lahat po ay sumusunod dun sa ating social distancing. Bukod po rito, lahat po ng ating pamamaraan ng sasakyan, pampubliko, ay mag-i-implement po ng tinatawag na automatic fare collection system. Bukod po dyan, magkakaroon na rin po tayo ng tinatawag na online booking system. Sa online booking system po, pwede na kayong bumili ng ticket nyo sa bus. Hub and spoke natin, it's a system of transport po eh. Applicable po lang yan, hindi lang po sa aviation, pati po sa maritime. Ang gagawin natin, itong ibang lugar nato na kung pwede saan na lumipad, yung ibang eroplano, sa ibang GCQ areas, yan po ang gagawin nating hub. Diyan magmumula po yung ibang flights mula ro sa hub na yon papunta sa ibang regional destinations natin. Yung one-stop shop po ay ibinuo namin po yan dahil po nung nag-uumpisa yung pag-uwi ng mga OFWs natin. As of June 4 po, naka 260,000 plus para sa NCR po, sa National Capital Region. For sa ibang regions po, 760 plus na rin po ang naisakay natin. Talagang mahirap para sa mga teachers at saka learners. Pero hindi lamang teachers and learners, pati administration. Number one talagang objective natin is safety and health ng ating mga bata at saka yung ating mga teachers, no, mga personnel natin. Ako mismo, nalulungkot ako kasi may mga activities tayo sa Department of Education na mga crowd drawers talaga. We are not talking of 15 people or 20 people. We're talking of thousands of people, learners, parents, teachers, athletes, contestants. So anong ating mga alternatives? Yung tinatawag nating blended education na mayroong pwedeng online, saka hindi yan bago. Online education, ginagawa na yan sa maraming schools. Nandiyan naman yung tinatawag nating distance education. Kung hindi pwede sa online, walang connectivity, nandiyan naman ang television. Kung walang television, nandiyan naman ang mga cellphones. Naisipan natin na kailangan ng materyales na ginamit nila at saka yung mga exam, mga tips para sa mga estudyante, linagay doon sa DepEd Commons. Ang teacher, ang learner, ang parent, pwedeng maka-access para makita din nila, makatulong sila sa mga anak nila. As of now, alam mo, tuwan-tuwa kami, ay more than 7 million na ang nag-subscribe sa DepEd Commons. While we are very mindful of the local autonomy exercised by our LGUs, because we can only supervise LGUs. But in this pandemic, the virus does not recognize LGUs different from the other. So we have to work closely, making sure that all the IATF guidelines are being followed. And sometimes there are conflicts, and we have to manage and ensure that the LGUs are complying. As early as January 2020, we already established the IATF, and the DILG issued the Memo Circular 20-2018 directing all LGUs, particularly the barangay captain. I also issued Memo Circular 20-2023 directing the LGUs to set up isolation facilities in the barangays. Ang mga mayors naman,
kindly look into the people that you have commissioned to do the distribution sa pera. I would like to presume that you were elected because your constituents find you to be a man of integrity, honesty, and that you can perform. Dito sa sub-distribution, marami tayong kinasuhan dito. Unang-una, 43 mayors all over the country, pinadala natin ng show cause order sapagkat nag-fail sila sa at least 80% accomplishment sa pagdidistribute ng SAP. Doon naman sa mga anomalies, 408 na complaints ang natanggap natin. At dito sa mga complaints na to ay 157 cases ang nakita natin na pwedeng isampa. At ang 34 na kaso ay naisampa na natin sa prosecutor's office. There are so many changes in the facet or way of life of every Filipino. It's really the initial adjustment and of course adjusting what we call to the new normal. It's about doing all or nothing. So it's really a big challenge, but as we get along, we learn to adjust, and now the whole LGUs and the government are really going in one direction. Lahat na ito po ay ginagawa namin, believe me, because the interest of the nation calls for it, demands for it actually. I have to be productive as president, and in order to do that, I have to go around and look for myself the situation all throughout the country. Sa krisis na ito, dapat merong isang leader na nakikinig po ang lahat, nirerespeto, para po iisa po ang ating direksyon. Nananawagan ako sa pamahalaan na mag-umpisang maglatag ng programang Balik Probinsya at iba pang hakbang na magbibigay insentibo sa ating mga kababayan na lumipat mula sa Kamaynilaan at ibang malalaking lungsod papunta ng mga probinsya. Unang-una, wala pong pilitan ito. Sino yung gustong umuwi, sila po ang tutulungan nating umuwi. Gusto ko na magkapiling ang pamilya ko kasi matagal na rin hindi kami nagkikita-kita. Kung hindi lang sa cellphone, yun, hindi namin nagkakaalaman kung anong nangyayari doon, anong nangyayari sa akin. 3 phases po itong Balik Probinsya. Short term, yung gusto umuwi at tutulungan silang umuwi at bibigyan ng assistance. Meron rin po tayong tinatawag na medium term. Pagpaplano po sa mga susunod na buwan at ano pong pwede nating maitutulong sa kanila. At yung long term naman po, ito po yung plano na po sa mga susunod na taon, budget, bibigyan ng murang pabahay, bibigyan po natin ng mga incentives, yung mga mamumuhunan. Yung unang batch po ng Balik Probinsya pauwing Leyte, very successful and safe naman po silang nakarating sa kanilang mga probinsya. Tuwing merong uuwi, ay tatanungin sila kung ano bang gusto nilang gawin sa kanilang mga probinsya. Meron ba silang sariling bahay? Anong trabaho meron sila? Mula na yung COVID-19, hindi na kami nakita-kita ng mga anak ko. Sa cellphone na lang kami nagkasanan na sila sa Bulacan. Hindi na kami nakita-kita, sa cellphone na lang kami nagkukumusta. Samantala pag day off ko, doon ako sa kanila. Nagpapasalamat sa Balik Probinsya na natulungan ako nila na natanggap yung ko sa kanila. Nahingi ng tulong na makawi ako ng probinsya. Uulitin ko po, political will po ng pamahalaan, political will po ni Pangulong Duterte ang makapagbibigay po ng tagumpay dito sa Balik Probinsya. Bigyan natin ng bagong pag-asa ang ating mga kababayan. Hindi lang po Balik Probinsya, but let's give them hope. Dahil sa paghahangad na tulungan ang ating mga kababayang naipit sa kasalukuyang krisis, handog ng pamahalaan ang Hatid Tulong Program. Ang Hatid Tulong Initiative ay isang direktiba na galing sa ating Pangulo, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na kung saan tutulungan po natin ang ating mga kababayan
na naging locally stranded individuals, no? O tinatawag nating LSI. Ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa program ay isang social program ng ating pamahalaan na kung saan ang isang individual o pamilya ay gusto nang umuwi sa kanilang probinsya at doon na maninirahan at maghahanap buhay o trabaho ng permanente. The Balik Probinsya Bagong Pag-asa is a social program. Hatid tulong is just an assistance, a form of assistance to those locally stranded individuals. Ako'y pumunta po dito noong Marso 8 at inabot ng lockdown March 17. Mula po March 17 hanggang po noong May 30 wala po kaming pasok sa trabaho kaya malaking hirap po ang aming inabot. Doon po ako sa amo ko. Sila po ang gumagastos sa akin. Minsan nga po wala na din daw po sila ng panggastos kasi po nga lockdown po, walang trabaho po yung amo ko. Kaya yun po, nag-isip na din po ako noon na mag-uwi. The effort of the PMS is basically an orchestrator. No, kami pong nag-organize, kami po nagmo-monitor ng mga efforts ng itong mga ahensya na ito. Sa ngayon po, may 4 po tayo na kategorya. Pag tayo'y tutulong sa mga locally stranded students, ang lead agency po niyan ay ang DOTR, ang Department of Transportation. Ang stranded tourist, DOT, or ang Department of Tourism. Ang mga stranded OFWs, ang OWA, at ang stranded workers ay ang DOLE. Sobra talaga po ang hirap. Halos mag-iiyak-iyak ka na sa kaisip mo kung saan ka makakuha ng sakyan. May nag-ano man sa akin, may nagsasabi man sa akin na may libreng yung van ba. Kaso lang, tinanong ko muna po yung van kung may bayad. Ang sabi naman ng may-hari ng van, mayroon daw 3,000. Eh wala po pong pamasahe ng 3,000. Lalo na yung napapanood ko sa mga sa Facebook, yung mga namamatay, yung tinatamaan ng COVID. Prone pala sa sakit yung mga matatanda na. So, siyempre po, nagkaroon din ako ng pangamba kasi ako nga may edad na. We continue to keep in touch with them, provide them updates, consistent updates, para naman maging kampante itong mga LSIs natin dahil alam naman natin istorbo na to sila, na-istorbo na sila sa sitwasyon, vulnerable na sila sa kanilang kalagayan at worried na po sila dahil sa kalagayan din ng kanilang mga pamilyang naiwan sa probinsya. Well, sa ngayon, mayroon na tayong more than 52,000 LSIs na natulungan natin mapauwi. Ngayon, sa listahan natin, mga around 11,000. Yun po ang tinatarget natin na matutulungan bago magtapos ang Hulyo. Masayang-masaya na po ako kasi makikita po yung pamilya ko, makakasama ko din po sila. Habang di doon na lang po magtatrabaho, pansamantala kung matapos din po itong lockdown po na to, makakapagtrabaho ulit po. Miss na miss ko na yung mga pamilya ko eh. Kulang na lang umiyak ako sa lungkot, saka sa hirap, pero sa tulong ng Panginoon, gabi-gabi ako nagdarasal sa Kanya na sana magawa ko pang tiisin itong nangyayari sa natin. Lalo po ko nagpasalamat nung nalaman ko talaga na mayroong programang ganito, yung Balik Probinsya program. We work in the principle that every life of the Filipino is worth saving for against the coronavirus. Magtulungan na po tayo, dasal rin po tayo, at sumunod po tayo sa mga payo ng ating gobyerno. We can only heal as one if every individual
every person in our country will truly understand the context and at the same time, the situation that we are in right now. We have to do this together so that we can defeat the virus. Sana tulungan ninyo kami. Maraming salamat at saka makikinig kami sa inyong advice, sa inyong feedback. Pag tamang impormasyon ang binibigay mo, mas nakakatulong ka sa pagsasaayos ng ating lipunan. Tulong-tulong po ang mamamayan at saka tulong-tulong po ang buong bayan. Yun nga pong sinasabi na we heal as one. Let us now move forward with courage, hope, and optimism as we overcome this pandemic. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.